Hello everyone, welcome back to RNG Surigao. Sa topic po natin ngayon ay patungkol po sa updated video ng how to reduce stress po. Paano po ba maiwasan yung stress sa ating bagong biling Black Soldier Fly Larvae online. So dito po ay ulitin ko po, nagbibenta po tayo ng Black Soldier Fly Larvae. So nasa description po natin yung link kung saan po tayo pwedeng mag-place ng order. So nagpapasalamat po ako unang sa lahat sa mga sumusuporta po sa channel natin, YouTube channel, at ang bumibili po ng produktong produce po natin locally dito po sa province. So again po, yung address po ng farm namin is nasa Surigao City po. Nasa Surigao City po kami, Mindanao po iyon, probinsya ng Surigao del Norte. So nag-post po ako sa marketplace dun sa Facebook kung saan po tayo pwedeng mag-place ng order. Ang mode of payment po natin is yung GCash money transfer. So nagpapasalamat po ako sa lahat po ng order at nagpadala po ng suporta po sa atin po. Excuse po. So humingi po kami ng tawad sa mga nag-i-inquire po ngayon kung paano po sila makapag-order online ng mga Black Soldier Fly Larvae po natin. Kasi po nahati po yung atensyon natin sa pagpagawa ng bahay at saka sa poultry. Hindi na po namin na masyadong na yung mga videos kasi nga malayo yung computer namin, nasa city, tapos yung farm is nasa bukid area kung saan walang internet. So yung computer po namin is nasa city po ng Surigao. So from time to time bumabalik po kami sa bahay sa Surigao, then pumupunta po kami doon sa farm na walang dead spot talaga, walang signal, cellphone signal. Yung computer po wala po doon, so yung pag-transfer namin limited yung time, hindi namin ma-transfer yung mga videos kasi madalian lang kami pumunta sa city. So ginawan ko po ng paraan para makapag-update po tayo ng video patungkol po sa how to reduce stress. So itatouch po natin yung mga topics na hindi po natin na paliwanag po noon. So unahin po lang po natin yung sa pag-place po natin ng order. So every time po na nag-place tayo ng order online or nag-inquire, may pinapadala po akong mensahe kung saan nagdi-disclaimer po tayo at nagpapaalala sa mga o-order po ng Black Soldier Fly natin. So since we're dealing po sa mga larvae, maaari po talagang mamatay yung mga larvae during travel po nila. Especially po yung mga malalaki kasi nga, yan kagaya niyan, di ba? Yung pinapadala po natin is a mix ng larvae from day 3 to day 10. So, yung mga day 10, yung malaki, so pagdating sa inyo, plus 7 days, so maring maging pupa siya kung healthy yung environment. So, dahil po, hindi nga po controlled yung environment natin kasi nasa package po siya, so maaari din po siyang mamatay sa init, sa lamig, or sa different handling po ng ating courier. At meron pong nag-ask po sa atin ba't po marami yung patay sa Black Soldier Fly na dumating. Ganun pa man, sinasabi po natin sa disclaimer natin o sa pagpaalala po natin dun sa mga umu-order bago nag-order na maaari po talagang mamatay kung hindi lahat. Kung hindi mamatay lahat, pwede rin pong mamatay lahat ng Black Soldier Fly. Pero sa experience po namin, hindi naman po lahat na mamatay. Meron pong iilan. So, yung pag-order po natin is may halong gamble kasi nga kung mas malayo kayo, mas matagalan po dumating. At knowing GNT or yung courier na ginagamit natin is talagang aabot po siya ng 7 to 14 days lalo na kung Luzon yung mag-o-order, gano'n. Pero sa experience ko po, meron naman pong iilan na buhay, kahit 20 lang po yung buhay na larvae pag napalaki nyo po siya. Kasi nga nung nag-order ako nung una, halos talaga lahat patay, pero hindi, sinave ko lang siya sa isang sulok. Nag-prepare pa rin ako ng pagkain niya. Ganun. Meron pa rin pong nabuhay na iilan, mga 20 ata peraso or more. Kasi nga, parang nung naglagay ako ng places, naglagay ako ng net, lab cage, paisa-isa silang lumilipad. Kahit isa lang yung lumilipad na Black Soldier Fly, pag nag-itlog po yun, pag nag-successful po kayo nag-catch ng itlog niya, is 500 po yung result nun. Patience lang po dapat ang ipairal po natin dito. Kahit iisa, dalawa yung mabubuhay. Kasi nga po, yung mga maliliit na mga larvae, mabubuhay po, iyon talaga. Huwag lang po tayong masyadong kasi meron nga akong kasi yung sa disclaimer ko, hindi po talaga ako nagre-refund kasi nga, kahit isa lang po yung Black Soldier Fly na nag-survive or yung larvae na nag-survive into pupae,
i-wait lang po natin siya talagang mag-prepare po tayo ng lab cage. Kasi nga kahit isa lang siyang lumipad, pag nangitlog po iyon, or nag-produce ng itlog, marami po yung itlog na ilalagay niya doon sa egg catching tray niyo po. Basta prepare po yung mga materials po dapat sa lab cage natin. So, dapat nating tandaan na pag nag-order po tayo, yung mga initial preparation po kagaya ng lab cage, egg catching tray, black box ay naka-ready na po para po pagdating po sa atin ay okay na po sila. So, on how to reduce stress naman po pagdating po sa atin, sabi ko nga pag na initial materials is na ready na po, ang gagawin nyo lang po is i-transfer nyo po siya sa gayang parang Tupperware na malaki para doon po ilagay. So, yung pagkain is nasa gitna lang, medyo mamamasa-masa para hindi sila mahirapan mag-move anywhere sa pagkain nila. Tapos pag nag-pupa na po sila kasi lilipat po sila sa mga areang kung saan yung dry at moist po yung environment para po sa paglipad nila. So kahit po maglagay po kayo ng net or lab cage dyan, pabayaan nyo lang po talaga siya ng isang buwan doon. Tsaka po kayo mag-decide na walang nabuhay, ganun. Tapos order naman po kayo ulit. Hindi naman sinasabing talagang namamatay. Meron po talaga siyang mabubuhay. Ready lang po sana yung egg collection tray at saka yung para pag lumabas man yung black soldier fly, meron siyang madadapuan na or mapupuntahan na area kung saan yung egg catching tray nyo ay nasa baba niya is talagang yung amoy is ready for pagkain ng itlog niya kasi doon talaga siya kasi pag may naamoy siyang iba na mas malapit dito sa net side o kung sun side yung mga nagpe-prepare ka ng pagkain nila, doon talaga sila pupunta kung saan yung may amoy na talagang akala nila na dito yung area na nilagay mo yung egg catching tray. So maglalagay sila ng egg doon sa lab cage mo mismo. So para maiwasan iyon, kasi na-experience ko na, ilagay mo talaga yung egg catching tray mo at saka yung mga feeds mo para sa mga eggies dun sa gitna. So ang recommended size po ng lab cage natin is 1 meter by 1 meter by 1 meter. So kwadrado po iyon na lab cage. So yung ginawa ko po sa farm is gaya po ng sa ibang video ko po, sa paunang video ko, nag-launch na rin po ako ng black soldier fly lab cage kung saan medyo mahal po kasi yung tela po na ginamit natin doon is mas effective po kaysa sa mosquito net. Kasi yung mosquito net, magkakaproblema din po kayo along the way. Kasi yung sinasabi ko nga, pag nagko-culture na kayo nito, di nyo po maiwasan mag-mix ng mga black soldier fly larvae saan malapit sa lab cage. Kasi nga, kung ang area nyo is maliit, gaya po namin nung nagsimula kami maliit. So, yung mga larvae po namin, di ba, lalagay po natin sa planggana after natin harvest ng mga eggs para mabibiyak sila doon sa may mga palanggana. So dahil magkatabi yung amoy niya malapit sa lab cage, so kung saan yung amoy nila, kunwari sa left side, doon din sila sa left side ng lab cage mo mangingitlog. Malalaman mo pa meron nagputi-puti na sa itaas, doon na pala sila nag-iitlog, hindi na sila nag-iitlog sa egg catching tray mo. Naranasan ko na po iyon. Kaya iwasan na lang po natin kung itong area na to is for lab cage lang talaga, doon na lang yung lab cage. Tapos yung dito naman na area is malayo-layo, may kalayuan yung area ng mga palanggana mo, doon na lang. At saka yung mga palanggana po natin hindi talaga maiwasan na hindi natin makontrol yung mga pupa, may lalabas po talaga kasi sa feed mixing natin napakadali po talaga mag-pupa ng black soldier fly larvae. Yung sa mga previous video ko nga, makikita nyo talagang di makontrol-control yung pagdami ng black soldier fly, di ba? Kasi nga madali silang palakihin at madali rin silang mamamatay kung hindi natin maalagaan. Kagaya po ng nangyari po sa amin na medyo na-busy kami sa poultry, sa pagpapatayo ng bahay. Hindi namin maalagaan ng maayos yung black soldier fly at hindi na kami nakapag-harvest ng ano. So ngayon, nag-uumpisa po kami sa mga natitirang black soldier fly larvae. So, nung marami pong nag-inquire sa amin paano bumili, pinaghihintay na lang po namin ng another 20 days para po ma-prepare namin po yung need na quantity po nila. So, di ko na po kung ano pa yung maidadagdag ko dito. Yun lang po talaga kung paano po i-manage yung stress ng black soldier fly during travel. So, ulitin ko lang po sa mga dapat po natin gagawin is remember po natin na dapat yung mga initial na mga
kagamitan po ng black soldier fly farming is na-ready na po natin bago po tayo mag-place ng order kahit malayo pa po yung date ng pagdating. Kasi nga po, pag pagdating na po yung black soldier fly, hindi po pwedeng mag-cramming po kayo para i-prepare po yung mga kagamitan. So, pag na-prepare nyo na po yung initial mga equipment, ang gagawin nyo lang po is mag-prepare po kayo ng malinis na palanggana na maliit kung saan ita-transfer nyo po yung 100 grams na black soldier fly larvae doon. So, titignan nyo lang po kung pagtanggap po ninyo ng parcel is mamasa-masa yung black soldier or dry na. Lagyan lang po natin ng mixture ng chicken feed na may halong tubig. Yun lang po yung ilalagay po natin sa gitna or sa top ng mga black soldier fly larvae. Hintayin lang po natin doon sa palanggana yung black soldier fly larvae. So, doon lang ilagay mo doon yung chicken feed sa top niya. Tapos, ipasok niyo po sa lab cage. Doon na po. Dapat po yung palanggana po natin is medyo may taas po siya ng 5 inches to 6 inches na haba po pataas para hindi po basta-basta po pupunta yung mga larvae sa labas. Hindi po lalabas sa palanggana. Pero kung may pagkain po tayo sa gitna, hindi naman po sila lalabas. Seldom lang po pag nadi-disturb po sila lalabas po talaga. Tapos kung gagamit po tayo ng net, pag maliit po yung larvae talagang makakalusot po sila. So kung na-prepare na po natin ng ganon, hintayin lang po natin sila mag-pupa. So paano po ba sila mag-pupa? So depende po iyon sa pagkain natin. Kung medyo nakapag-recover na sila doon, masustansya yung pagkain na binigyan natin, chicken feed. So makita nyo po sa palanggana, wag nyo lang po masyadong basain. Aakyat po siya doon during night time. So yung palanggana, from time to time, after 3 days or every day, check nyo po sa ilalim niya kung nakalapat po siya yung palanggana natin sa lupa. Titingnan nyo po kung meron pong nalalaglag na larvae. Kasi nga po, baka pagdating sa inyo, larvae na po yung mga iba. So hahanap po sila ng dry area. So dahil basa po yung nilagay natin na pagkain, iiwas po sila doon kasi mag-hibernate na po sila. So pag ganun po yung nangyari, pulutin nyo lang po, tapos maglagay po kayo sa isang palanggana rin. Doon nyo lang din ilagay doon sa lab cage nyo yung isang palanggana, yung ipa lang po yung nakalagay doon, yung ipa ng palay na dry. So doon nyo lang po siya ilagay. Tapos tabunan nyo po ng plywood para po hindi po makalabas yung mga black soldier fly larvae. Tapos may butas po yung mga plywood, yung plywood na nilagay natin sa ibabaw nun. Kahit na yung 25 centavo na butas, yun lang po yung talagang sakto lang na makalalabas yung black soldier fly na fly. So yun lang po yung black box na tinatawag. Tapos yun na po, nandun na po yung mga ano natin. So yung initial na yung egg catching tray nandun na dapat sa ilalim para po makapag-catch po tayo ng larvae. So sa pagkakataon po na ito, kung meron na pong lumipad sa lab cage natin ng mga larvae, kahit hindi nyo po muna i-harvest everyday yung eggs. Ang importante po is nakaipon po kayo ng eggs. So pag nakita nyo na po na may eggs na nakapaglagay siya ng eggs dun sa egg catching tray natin, tignan nyo lang po yung egg catching tray, tapos magbilang po kayo ng 5 days. Pag nalaglag na yun, para na siyang cotton buds or cotton na parang lumabas na yung mga eggs niya, yung lumabas na yung larvae niya na day 1 na nalaglag na siya dun sa pagkain. Pabayaan nyo lang po na dumami yun sa palanggana nyo. Ang gawin nyo lang is maglagay lang kayo ng mga pagkain doon sa palanggana nyo, tapos kukunin nyo lang yung mga itim na black soldier fly pupa. So gumawa ulit kayo ng isang net kung saan yung laman ng net na yun or ng lab cage na yun is yung pupa lang. So doon na kayo magsimula mag-harvest from day 1 to day 3. Same lang din yung nandun kung anong nandito. So yung black box na yung nandun sa lab cage stone nyo nakalagay. So maglagay din kayo ng palanggana na may pagkain, tapos may egg catching tray para po iyon sa everyday harvest nyo. Bali may lumipad na dun sa black box nyo. Pag dami ng lumipad, so everyday na kayo magche-check ng so sa unang lab cage nyo lang is yung talagang paunang lipad muna. Pupulot ka lang ng mga black hanggang dumami yung mapupulot mo. Dun ka lang muna kumuha ng colony mo para dun sa every lab cage na gagawin mo. Bali nakapag-ipon ka ngayon. Ngayon marami kang naipon na mga black soldier fly pupa. So yun yung
sabihin mo, ganitong day, naipon mo. So, paglipad nun, sabay-sabay yun sila. About a week, lilipad na yun lahat. So, yun na yun. Everyday ka na mag-check ng eggs mo. Ako nga, nagkulang eh. Gumawa ko ng 100, egg catching tray. Nagkulang pa nung peak na nag-itlog silang lahat. Kasi everyday, di mo maano. So, ganun din mangyayari sa inyo. Wag patience lang po talaga. Mag-uumpisa po tayo sa paisa-isa. Hindi ko sinasabing hindi po natin kayang mag-umpisa ng maramihan. Kaya naman po iyon. Damihan nyo lang po yung order. Hindi ko rin sinasabing na mamamatay lahat ng order nyo. Talagang may mabubuhay. Kaso kung konti nga lang yung buhay, talagang kailangan nyo lang kung gusto nyo talagang biglang madami di. Wala kayo marami para kasi yun lang yung talagang kung saan ako nag-umpisa ay talagang ipinaintindi ko sa sarili ko na pag-order ko ito talagang posibleng may mamamatay. Hindi naman lahat kasi we're dealing lives kasi dito sa sa pag-order po natin online. So, hindi ko po mapapromise ng 100% buhay po darating din sa inyo. Hindi. May mamamatay pero talagang sure ako meron din buhay kahit 2-3. Nag-refund na lang ako ng isang beses kasi medyo talagang hindi siya naka-intindi ba. Tapos kasalanan ko rin na hindi ko napaliwanag ng maayos na kasi sabi ko daw 10% tapos yung nabuhay hindi 10% ganun. So, common sense na lang sana na we're dealing lives, di ko naman po hawak yung kung gumawa man po ako ng statistics or percentage doon, sa time na yun parang yun yung bilang na parang peak na naabot ng pag-deliver ko po. So dahil po ongoing po yung parang tinatali po natin yung mga pagkakamali at mga nangyayari, so binabaan ko na po sa 5% to 3% yung mabubuhay. Hindi naman po 0, kahit 1% lang po yung buhay. Kung talagang matyaga kang tao, mapaparami mo iyan. Pero di ko naman po sinasabi hindi kayo matyaga. Nagtatyaga po tayo pero talagang medyo gusto lang po talaga ng tao na maging madali para sa kanila. So masasabi ko po in my case hindi po naging ganun eh. Dumaan po talaga ako sa hirap ng hindi ko sinasabing daanan yung pinagdaanan ko, no. Sinasabi ko lang na yun yung pinaintindi ko sa sarili ko pag nag-order ako online ng mga live. Hindi po talaga lahat buhay or mabubuhay man. Ganun lang po ba? Ewan ko, you know na po kung ano po yung sinasabi ko. So dito lang po ako magtatapos at sana po ay naunawaan nyo at naintindihan yung topic na to. Maraming salamat po ulit.